Magandang gabi, Kaligit Americans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Kaligit Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and the Legit Americans. Pero pasensya na po kayo, no? Nireview ko yung ating vlogs kaninang umaga. Grabe, ang pangit! Ang pangit ng boses po natin. Pasensya na po, no, kasi sinisipon po tayo ngayon. So, yung boses natin, ewan ko ba, parang kinakain ko rin. Ang ingay pa ng background. So, pasensya na po mga ka-OG. So, sana lang talaga gumaling na itong sipon natin, ano, para makapagsalita na po tayo ng maayos, makapag-vlog po tayo ng maayos, para makapaghatid tayo ng mga latest update sa inyo. But anyway, dahil nandito na naman nga po ang nagmamaganda yung Kaligit na records, narito po ang ating chika, mga ka-OG. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po dito sa ratings po ng TVJ, na kung saan ay sunod-sunod, no? Walang paltos. Panalo po ang EAT, panalo po ang TVJ, panalo po tayo mga Legit Lover Cards. And of course, ang isa rin po sa ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa pagkakatrending ng Itbulaga nung Sabado. So alam naman po natin ang main reason kung bakit nag-trending yan Pero dahil trending nga po ang Itbulaga, ayun, at proud po ang GMA Network na i-flex po ito. Syempre nga naman, nasa GMA 7 ang Itbulaga, kaya kanila pong binate ang EB sa kanila pong pagkaka-trending. Pero bago po natin ay pagpatuloy, mga ka-OG, ang balitaan, ang balita, ka-OG, ay narito at nais ko po munang i-shoutout ang masusugid nating taga-subaybay. Bilang pasasalamat po natin sa kanilang walang sawang pagsuporta. So narito po sila Miss Shirley Tosino, shoutout po sa iyo. Sir Roy Amogod, shoutout po sa inyo. Tess De Lima, shoutout. And Benny Gabelo. Magandang gabi, masusugid po nating taga-subaybay ang mga yan. Of course, shoutout din po dito kina Sir Araceli Silva, Sir Fallen Angel, Sir po ba Miss? Alito Ochoco, shoutout. Nards Layog, shoutout. Miss Rosemary, magandang hapon sa iyo. Isabelo Enopia, magandang hapon. And sa lahat ng nandito ngayon nakikinig po sa atin, thank you so much. Shoutout po ng napakasarap at napakalupet sa inyo pong lahat. And simulan na po natin ang atin pong balitaan. Basta don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Pasensya na, no, miski ako natatagalan na rin sa ating intro. Anyway, eto nga. Pag-usapan po natin ang patungkol dito sa pagkaka-trending po ng Itbulaga, na kung saan ay ipinost nga po ng GMA bilang pagbate na rin sa Itbulaga dahil sila po ay nakasama nga sa top trending nung araw po ng Sabado. Ibig sabihin, isa po sa mga pinag-usapan. Siyempre, diretso na rin po yan ka-OG sa pagpo-promote, di ba? Na kung napanood na ba ang latest episode ng Itbulaga, ganyan. And for sure niyan, ang mga new EB hosts ay tuwan-tuwa. Sila po ay trending. Pero alam naman po natin kung bakit di po ba ay napasama sa trending in Philippines ang Itbulaga. Ito po ay dahil sa mga pasabog ng TVJ and yung feeling po, no, ng mga Legit na records na parang bumalik nga po ang dating EB dahil sa pagbabalik nitong si Jimmy Saints. Dahil nagparamdam na po ulit siya, so naramdaman po ay ang vibes ng old na Itbulaga. Kaya hindi nakapagtataka na nag-trending po talaga ito si Jimmy Saints nga po. Trending di po ba sa social media or sa Twitter? Samantala, pag-usapan naman natin ngayon, mga ka-OG, ang naging TV ratings po nung araw ng Sabado ng TVJ at yung mga nagdaan pong araw. And gayon pa lang, sinasabi ko sa inyo ka-OG, good news ito dahil tumaas po ang ratings natin nung araw po ng Sabado talaga. As expected naman, guys, dahil nga po sa marami pong nag-aabang para kasing reunion po ulit ito, yung feeling po, no, ng mga Dawaricans nung araw ng Sabado dahil sa pagbabalik ni Jimmy Saints. Plus, may papaitan pa
tapos birthday celebration pa ni Henyo Master, o di ba? So, base nga raw po sa Nielsen Nutam, noontime shows na TV ratings guys, credit po kay Legit Dabarkads. Ayan, pa-follow na lamang po ng mga may X account or dati pong Twitter account. So, Twitter account? Twitter po, Twitter, sa lahat ng may account. Pa-follow na lamang po para maging updated din po kayo. So, October 11, Wednesday, panalo po tayo with 4.2 na TV ratings. Ang It Showtime ay 3.2 and ang It Bulaga po ay 3.8. October 12, araw naman po ng Webes ka-OG. Ang EATM ay 3.8. Ayan, congratulations. Ang It Showtime ay 3.1. So, lamang po tayo mga ka-OG. Kaya congrats po sa atin. Thank you sa mga talagang nakasuporta po sa TVJ. And ang It Bulaga po ng Webes ay 3.5. Lamang po tayo no, ng 0.3%. Ngayon naman, October 14, araw po ng Sabado, ang pinaka-iniintay po natin. So, lumabas na nga po ang datos ng TV ratings and makikita po natin dito na number 1 po tayo. May kalakihan po, 1.1%. Ang lamang po natin sa It Bulaga. And ang It's Your Lucky Day ay wala naman pong panama dito. Sa kahit po sila ay bagong launch, sabi ay susuportahan daw po nila para pataubin ang EAT, pero wala, panalo pa rin po tayo ka-OG. Kaya naman maraming salamat guys with 4.8%. Then, ang It Bulaga ay 3.7 at ang It's Your Lucky Day naman, ang kanila pong first day ay mayroon pong 2.3%. So, panalo po tayo mga ka-OG, kaya naman congratulations sa TVJ, sa TV5 at sa mga Legit Dabarkads. Samantala, dahil nga po marami-rami din ang pumasok na commercials ngayong araw, mga ka-OG ay nabitin po ang mga Legit Dabarkads sa babala kanina. So narito nga po ay talagang ipapamukha po sa ating mga reklamador ang episode po ng Babalawag Kayong Ganon ay sasampalin po tayo ng inspiration, lalo na sa mga kagaya ko dyan na reklamador sa buhay. Ayan, si Jerome at Joshua Nakambal, nakakahanga daw talaga. Mabuhay kayo, you are such an inspiration. Inspiration to all. Napahiya ako sa mga inirereklamo ko sa buhay. #babala, Legit Dabarkads Mayna Mendoza. And talagang marami po ang nabitin kasi tila talagang na-short at naubusan po ng oras. Kasi live po pala kanina ang nakakagulat guys, kasi nasanay tayo recorded po ang EAT guys, EAT kapag Lunes, pero ngayon po ay naka-live sila. So sayang naman daw nga po naubusan ng oras ang babala. Ang ganda pa naman, especially mga athletes. Congrats sa inyo and good luck sa coming competitions. Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa studio ng TVJ or ng EAT na kung saan dapat daw at oras na daw talaga na pagtuunan naman ng pansin ng TVJ ang kanilang studio. So, agree po ba kayo doon mga ka-OG? Narito nga po ang komento ng isa po nating ka-Legit Dabarkads na si Sir Manuel Ponce. Ang sabi po kasi niya dito, alam mo, mas dapat nila pagtuunan ng pansin ng studio nila. Dapat ang mas maganda. Kung lumipat sila sa mas malaking studio para mas marami ang makapanood sa loob na studio at mas masaya. So, naalala ko po nung unang Mediacon po ata ito. Kaya mas pinipili rin nila na sa studio na lang, hindi po sa Araneta. Si Bossy nga po at ang nagsabi nito. Tapos 'di ba medyo maliit lang po yung studio talaga nila. For humble beginnings. And nakakatuwa naman ang mindset po ng TVJ. Ang importante naman po ay makakabalik na sila. And gayon nga na ilang buwan na po ang nakalipas. Meron na pong nagsasuggest na it's time
para sila po ay lumipat sa malaki-laking studio. And balita po kasi, dalawa po ang ibinigay na studio ng TV5 para sa TVJ. So ano kaya po ang balita dun sa isa pang studio? Mas malaki po kaya yon? Kailan kaya sila lilipat or iniintay po nila ang kontrata na matapos po ng Itbulaga sa APT at doon po sila lilipat sa APT. Yan ang hindi po natin sigurado at wala po tayong balita. Pero kung mananatili man po sila dito, ay okay na rin dahil sabi naman po ng TVJ, 'di ba, mag-email na lamang para hindi po tayo mapagod or masayang pang oras dahil hindi naman po ma-accommodate lahat talaga.